Good vibes everyone! Here are the videos kung paano kong ginawa ang aking junk transformation from old and used tires and interiors into a blend. First, nilinis muna natin sila using rag and brush. And now, I am going to cut the interiors. Ito kasi yung gagamitin ko para sa damit ng mga characters at para din sa mga dayami. At syempre, para sa pakpak ng anghel natin. Inuna ko nang kinat ang mga feathers ng pakpak. Medyo madami-dami din kasing feathers ang kailangan ng ating angel. Ayan. Yan po ang mga interiors na ginugupit ko kanina. Hinubog ko siya into a feather para makabuo ng isang pakpak para sa ating angel. Using rugby ay isa-isa ko nang dinidikit ang mga feathers ng pakpak ng anghel. Naka-tube type bonnet ako dyan kasi para hindi ko gaano masinghot yung rugby na high na kasi ko. Grabe siya. At pagkatapos ko ngang gawin ng pakpak ay isa-isa ko nang pininturahan ang mga gulong na gagamitin. Gulong ng motor at gulong ng kotse. Alele. And this is the hand of an artist. Now, dito naman tayo sa interior ng motor. Pinaikot-ikot ko lang siya para gawing ulo ng mga characters natin. At eto na nga ang ulo ng ating angel. Ayan, meron ng pakpak, ulo at halo ang ating angel. For the painting tayo mamaya. Ayan, nakagawa na rin ako ng baby Jesus at pininturahan ko na sila isa-isa. And this time, gupit-gupit na naman ang interiors ng kotse at ng truck. Ito kasi yung gagamitin natin sa damit ng mga characters like Mama Mary, Saint Joseph, and the Three Kings. At yung ibang mga pinagtabasan ko ng interiors ay ginawa ko namang dayami. O diba? Para walang tapon. Sige, gupit lang ng gupit, Ayan, medyo madami-dami na yung pangdayami natin. Tada! Meron na tayong sabsaban. Dito naman ay nagpukpok ako ng mga kahoy para gawing brace ng ating mga characters. Ayan, Mama Mary and Saint Joseph. Inikot-ikot ko lang yung mga interior ng motor para maging hulma ng katawan nila. Inuna ko nga palang ikabit ang halo at ang ulo ng character bago ko hinulma ang kanilang katawan para hindi gaanong mahirap. Paskong Pinoy ba? Abay, gumawa tayo ng parol. Likas sa ating mga Pilipino ang gumawa ng parol tuwing Kapaskuhan. Unti-unti nang nagkakaroon ng linaw ang lahat. Pagkatapos ko nga pala silang balutan ng interior ng motor ay pinaikutan ko naman sila ng interior ng kotse at ng truck. At saka ko sila pininturahan isa-isa. And since junk transformation ang ating pamagat, ang disenyong ginawa ko ay abstract image of characters. At nang natuyo na ang mga pintura, ay isa-isa ko na silang binihisan gamit ang mga pinagtabasan at retaso. O diba sangka pa, pintor, karpentero, at ngayon ay dressmaker. At nag-spray na nga ako ng gold sa sabsaba ni Baby Jesus. At habang pinapatuyo ay ginagawa ko naman ngayon ang tupa. Interior ng truck lang po ang gamit ko dyan. Ginupit-gupit ko lang po ng pahaba at binilog-bilog ko para makagawa ng mata at mga buhok o balahibo ng tupa at buhok ng anghel. Tada! Sumunod ay pininturahan ko naman ang ating parol. Sa puntong ito ay ginawa na ni Babin ang brace ng anghel. Ayan, ikakabit na namin ang pakpak ng anghel. Eto nga pala si Bunso, tumulong na rin sa pagpipintura. Oops, gabi na. Naglagay na kami ng Christmas lights sa mga characters. At eto na pala ang ating Three Kings. Ayan. Hinahanap nila ang lugar kung saan ipinanganak si Jesus.
Ayan po yung mga ginugupit ko kaninang mga interiors ng kotse at ng truck. And this is the moment of truth, ang pagdidisplay ng ating bilhin sa plaza ng Balanga. Medyo maganda-ganda naman ang ating napwestuhan kasi malilim siya. At dito nga mismo sa harap ng munisipyo ang ating pwesto. O diba? Ayan na ang pinagpaguran natin ng ilang araw. At unti-unti na nga pong dumadami ang mga tao. Maraming natutuwa, nagandahan at nagpa-picture sa ating bilhin. Maraming salamat nga po pala sa mga taong sumuporta sa akin at nagandahan sa aking gawa. Maraming salamat din po sa mga nagpagawa at nagtiwala sa aking kakayahan. Maraming salamat din po, Panginoon, at binigyan mo ko ng ganitong talento at malikhaing kamay. Bye!